Nanay, gising na. Nanay. Nanay, gising ka na. Serena. Bakit di ka makapagsalita? Serena. Tandaan mo. Mula ngayon, huwag kang magsasalita. Magpanggap kang tip, yan lang ang paraan para mabuhay sa pamilyang Hale. Mabuhay ka. Nanay. Nanay. Patay na nanay mo at di ka man lang umiyak? Magpapanggap ka pa bang pipi ngayon? Pagkatapos ng araw na yon, akala ng lahat ang pagpipipi ko ay epekto lang ng aksidente. Akala nila wala na akong banta. Pero ang katahimikan ng dagat, senyales lang na may bagyo na darat. Ito ba ang tagapagmana ng pamilyang Hale? Nagpakita na rin siya sa wakas. Nako, ang ganda pala niya. Alagaan niyo silang dalawa. Opo. Binibining Hale, matapos pumanaw ang iyong ina, ang Hale Group ay pinamahalaan na ng iyong tiyuhin. Ang pagdalo mo sa event na ito, nangangahulugan bang kumpiyansa ka na sa pananalapi ng Hale Group? Bakit siya hindi nagsasalita? Pipi ba siya o ano? Binibining Hale. Bakit hindi ka magsalita? Serena. Reginald. Ang tagal kitang Ang pamangkin ko ay may problema sa pagsasalita. Pakiusap, patawarin niyo kami. Hindi kita sinabihan na dumalo, para lang ilagay ang Hale Group sa kahihiyan. Paumanhin, hindi siya maganda ang pakiramdam ngayon. Kailangan niyang umalis muna. Ginoong Cooper, nagsalita na ang taksil na iyon. Ano ang dapat naming gawin sa kanya ngayon? Kung nagsalita na siya, tahiin ang kanyang bibig. Tandaan mo. Hayaan mong sekreto ito. Opo, Ginoong Cooper. iniisip nila ako kasing harmless ng kuneho. Pero hindi nila alam kapag tinamaan ang tamang lugar. Kahit kuneho kayang pumatay ng tao. Reginald. Sa wakas, nagpasya ang Hale Group na magambag ng $2 milyong taon-taon sa mga nangangailangan. $2 milyong. Ginoong Hale, talagang kayo ang pinakamapagbigay sa Cloudport. Sa ganitong pagkilos ni G. Hale, ang Hale Group ay siguradong makakakuha ng pondo. Reginald, nakikipagsabuatan ka sa 4 na pamilya. Winawasak ang kalaban. Kunwari kang tagapagligtas, para lumuhod sila, para makipagtulungan sa'yo. Ikaw talaga ay isang ganap na mapagkunwari. Mapagkunwari, paano siya naging ganito? Bilis. Kunin ang camera. Ginoong Hale, totoo ba ito? Ginoong Hale, may komento po kayo. Malinaw na paninira ito. Huwag maniwala sa kasinungalingan. Sir, nasundan namin ang audio hanggang sa gusaling ito. Hanapin siya, ngayon din. Opo.
Reginald. Magsisimula na ang tunay na palabas. Naku, hindi ko inaasahan to. Akala ko'y mabait at inosente ka. Pero ngayon, di ka naman pala pipi. Ano ngayon? Ilalantad mo ako. Hoy! Kapag tumungtong ka pa, di ka na makakatago. Ito na lang ang huling silid, ang babaeng, nandito siguro. Malinaw ang utos ng boss, kapag nahuli siya, walang dapat mabuhay. Hoy kayong lahat. Layas kayo. Ito ang singsing ng pamilyang Cooper. Sabi-sabi walang awang pamilya ang mga Cooper. Walang may lakas ng loob makipag-away sa kanila. Kayong dalawa, lumingon kayo tingnan ako. Nababaliw ka ba? Alam mo ba kung sino siya? Ehem. Pasensya na sa abala. Alis na tayo. Pasensya na doon. Kanina lang, wala akong magawa. Sandali kitang ginamit. Hoy! Bakit ka nagbubolang-bola pa? Di ba't? Plano mo na lahat. Simula pa lang. Dinala mo ako rito. Para lang, maging panangga mo, di ba? Eddie, bakit ka napasub? Ano? Takot ka? Natatakot akong maubos ang lakas mo. Magsisisi ka. Tingnan natin kung sinong unang susuk. Hoy! Ako si Xavier Cooper. Ano ng pangalan mo? Mas mabuting hindi mo malaman. Ang pangalan ko. Nasa mapanganib akong sitwasyon. Ang paglapit mo sa akin ay ikamamatay mo. Kailan tayo muling magkikita? Kapag nabawi mo na. Oh, pala. Salamat sa gabing ito. Naisip mo na bang mas delikado ako sa'yo? Hoy, Masamang balita, Ginoong Cooper, may gum ulo sa ating event. nakuha na. Alamin mo ang lahat tungkol kay Binibining Hallen. Tumigil ka. Chinek ko ang security footage. Pag alis mo, may misteryosong tao na dumating sa party at gumamit ng walkie-talkie para magkagulo. At sa lahat ng may access, sa pamilya Hale.
Ikaw, ang pinaghihinalaan ko. Kung ayaw mong, sabihin ko to kay tatay. Ngayong gabi, nakadepende sa asal mo. Hindi nga ako makapagsalita. Paano ako maging tagapagsumbong gamit ang boses ko? Ang tanga mo talaga. Jasper Hale. Naku. Anong ginagawa mo? Jasper. Nanay, tatay, ako ay bastardo. Nanay, Jasper. nanay, Jasper. 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 tatay, nagkamali lang ako. Sandali, lahat ng masasamang bagay na ginawa mo sa kanya noon. Pwedeng palampasin. Pero ngayon, ipapakasal ko siya sa pamilyang Johnson para sa alyansa. Kung malaman ni Mr. Johnson na ginahas mo siya, hindi lang tito ang mapiperwisyo, pati ang buong angkan natin, hindi natin kakayanin. Naiintindihan ko, tatay. Mag-iingat ako. Anak kita, pero para sa angkan natin, kailangan siguraduhin ko na hindi ka na muling magkamali. Malas, kasalanan mo lahat ito. Ikaw ang nagdala ng gulo. Dapat noon pa lang, sumunod ka na sa nanay mo. Ikaw na ang susunod. Niligaw niya ang anak natin. Ang ginawa mo lang ay ipinakulo siya sa dati nating bahay. Bilang ina niya, alam mong anong klaseng tao si Jasper. Ang pagkulong kay Serena ay para malaman kung siya ang gamulo noong hapunang iyon. Pero pipi siya. Paano siya nagsalita? Paano kung hindi siya pipi? Mr. Cooper. Mr. Cooper, ang babaeng hinahanap ninyo sa angkan Hale ay si Serena Hale. Noong gabing iyon ang una niyang pagpapakita sa publiko, parang isang babaeng laking kumbento, walang muwang at hindi sanay sa mundo. Walang muwang.
Reginald, pinagdaanan mo pa ang lahat ng dahil gusto mo lang na humingi ako ng tulong. Sige na nga, sasabayan kita. Sa plano. Hoy! Magsalita ka. Serena, kung ayaw mong mamatay sa pagkahirap, sabihin mo kung nasaan ka, para may dumating na tutulong. Ano? Gusto mo pang makaitli? Ito numero ng telepono ko. Kung may kailangan ka man, tawagan mo ako. Nasa ulo ko na ang numero mo. Sa susunod, tatawag ulit ako. Ikaw. Hi. Hi. Nagawa ko na ang lahat ng dapat gawin. Reginald, ngayon, ikaw naman ang mahuhuli sa bita. Gising ka na pala. Huwag mo akong titigan ng ganyan. Kailangan kong tiyaking. Hindi ikaw ang gagambala. Mabuti, hindi ikaw. Kaya ngayon, pag-usapan na natin ang mga importanteng bagay. Mr. Cooper, ang signal mula sa telepono ay nanggagaling mismo dito. Ikaw talaga ang may kagagawan. Kumilos ka. Ngayon din, subaybayan mo bawat kilos ni Serena, mula ngayon. Opo, sir. Tingnan natin kung anong panlilinlang ang ginagawa mo. Alam mo ba, ikakasal siya ngayon, at kay Mr. Johnson, ang kilalang bully ng Cloudport. Sabi, may mga kakatuwang trip si Mr. Johnson. Censored, lahat ng babaeng nakasama niya, nasa Syra ang buhay. Ang ganda niya, sayang. Mr. Cooper, nasubaybayan namin ang kinaroroonan ni MS Hale. Ipinakasal siya ng pamilya Hale sa Playboy ng Johnson Group. Ngayon ang kasal. Magpapakasal na nga siya, nanggugulo pa rin sa akin. Si Serena, marunong talumang magloko. Buisit. Noong huling nagpakita si Mr. Cooper ng ganyang ekspresyon, nagkagulo ang buong Cloudport. Gaano ba kinainis ni Hale si Mr. Cooper? Mr. Cooper, saan kayo pupunta? Pupunta ako sa kasal para gambalain. G. Johnson. Pinakain ko si Serena, parang tunay kong anak, kahit hindi siya marunong magsalita. Hindi ko siya pinahirapan, kahit kailan. Ngayong, ikakasal siya sa tulad mong may katusukan. G. Johnson, ang aking yumaong kapatid, ay makatutulog na sa kanyang huling tulog. Pipi pala? Yun pa ang gusto ko.
Ayoko sa mga babaeng palaging nagmamakaawa habang kinakalabit ko sila. Nakakainis. Kaya G. Johnson, tungkol sa napag-usapan nating deal, huwag kang mag-alala. Pag nasarapan ako, anggaten ko ang pamilya Hale sa tuktok. Pero pag hindi ako nasiyahan, kayong lahat ng Hale, pupunta sa impyerno. G. Johnson, nakareserba na ang suite sa Cloudport Hotel para sa inyo. Mangyari po. Gandang-ganda. Wala ka ng takasan. Ayon sa plano ang lahat. Isang huling bagay na lang. Ganda. Nakalimutan kong sabihin. Nakahanda na ang mga gamit ko. Walang babae ang nakalabas sa aking kama ng buo ang katawan. Mukhang bigo ang plano. Pero Reginald, susunugin ko ang mundong ito bago kita pabayaan. Tara na tayo sa impyerno. Sino yan? Hindi ko inakala. Ganito ka pala kabangis. Sino ka ba talaga? Anong kapal ng apog mong hawakan ng kasintahan ko? Gusto mo bang mamatay? Mr. Johnson, ayos ka lang ba? Lumayas ka? Ito ba ang nobyo mo? Ang pangit ng panlasa mo. Anong tinititigan niyong lahat? Hulihin niyo siya. Huwag kang gagalaw. Kapag si Mr. Cooper ang negosyo, walang may karapatang mangabala. Siya si Maurice, dating namahala sa magkabilang panig ng mga lansangan ng Cloudport. Ang lalaking pinaglilingkuran niya ay walang iba kundi Serena, ang tagal natin hindi nakita. Anong problema? Pipi ka ba? Takot ka ba sa liwanag? Anong gusto mo? Ano bang gusto? Hindi ba ikaw ang tumawag sa akin dito? Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Sa itaas ay langit. Sa ibaba ay impyerno. Alin ang pipiliin mo? Langit. Laktawan ang patikim. Diretsuhin na natin. Pwede tayong maabutan ng mga tao sa baba anumang oras. Bakit ka tumigil? Kasi hindi ko alam. Kung ang pagtulog natin ng magkasama ay parte rin ng plano mo, isa lang yan sa mga galaw mo. Xavier, ay ika. Tinawag mo ako, tapos di ka nagsalita. Tapos nag-iwan ka ng scarf bilang clue para kumalma ako at iligtas ka. Mali ba ako? Binibining Hal.
Kung alam mo na pala, bakit ka pa pumunta? Kung hindi ako dumating dito, magpapakasabog ka ba nang magkakasama? Kaya nga ako pumunta. Naawa ka sakit. Kahit magkamatayan pa tayo, isasama ko si Reginald, di ko pagsisisihan. Anong nakakatawa? Dati, akala ko, delikadong bulaklak ka. Ngayon alam ko na, ikaw pala'y, ligaw na rosas, matigas pero may halimuyak. Di mo ba tinanong, kung naawa ako sa'yo, masasagot ko na yan. Hindi na. Hayaan mong ako, ang maging malalim na tigre. Sa iyong tabi, ligaw na rosas. Hayaan mong maging matalas kong pangil ang mga sikata. Simula ngayon, lumaya ka sa liwanag ng araw. Di mo na kailangang itaas ang tinik para pangalagaan ang sarili. Xavier, may binabalak ka ba gawin sa akin? Ayaw mong gawin? Walang pagmamadali. Narito. Ipagkakatiwala ko muna ito sa'yo. Sa huli, marami pa tayong pagkakataon na magkasama. Isuot mo itong damit, tapos lumabas ka sa likurang pintuan ng hotel. Ako na ang bahala sa mga susunod. Malas mo, ang lakas ng loob mong bumalik. Lahat ng ito ay dahil sa'yo, ang pamilya natin ay malapit na, ma-blacklist ng Johnson Group. Tumahimik ka. Serena. Kanina sa simbahan, sino yung lalaking yon? Hindi ko alam. Sir, nahanap na namin ang CCTV ng hotel. Binigyan na kita ng pagkakataon. Sir, lahat ng video ng lalaking iyon ay nabura na. Wala akong mahanap na impormasyon tungkol sa kanya sa Cloudport. Lumabas ka. Maging nung huling investment conference, o nitong kasalang ito, tuwing sumisipot ka, laging may problema, kaya sabihin mo nga. Nagkataon lang ba ito? O sadyang kasabuhat ka? Gabi na. Magpahinga ka na. Matapos wasakin ni Johnson Group ang pamilya Hale, lubog na sila. Tiyak na ilalabas ni Reginald ang tunay niyang kulay. Xavier, ikaw ang malupit kong tigre.
Pero kaya mo ba talaga pabagsakin si Reginald na ganid na lobo? Serena. Ilang araw ka nang hindi dumarating. May nangyari ba? Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Hindi mo alam. Noon kang wala dito. Halos walang nag-aayos ng mga bulaklak. Salamat sa hirap. Ako na ang bahala sa mga natitira. Alam kong laging pinagbibigyan mo ako, Serena. Gaya ng inaasahan ko. Dito lang talaga ako makakahanap ng katahimikan. Ang gaganda ng mga bulaklak dito sa inyo. Magkano ba yan? Kumusta ho, sir? Hindi po siya makapagsalita ngayon. Ako na pong magpapaliwanag ng lahat. Sir, Kaya ko to. sa tingin mo kakayanin mo siya. Mauuna na akong umalis. Kaya pala, nagpapanggap kang pipi sa lahat ng lugar. Hindi ka ba nabibingihon? Naiintindihan ko na. O baka naman, tanging sa akin lang, ikaw nagbubukas ng loob. Hindi ba't napagkasunduan na hindi makikialam sa personal na buhay? Elvis Cooper, lumalampas ka na. Na-miss kita. Kung nangungulila ka sa akin, tiisin mo. Pero, gusto kong mas kilalanin pa kita. Hindi basta-basta mahahalata ang pagkatao. Sa ilalim ng dalisay at perpektong mga liryo, may layer ng misteryosong mga violet. Sa pagitan nito, bahagyang nakatago, may mga rosas na lumilitaw, nagniningas parang apoy. Ito ang simbolo ng pinakamatinding pag-ibig. Ngunit, may tinik pa rin ito. Sinumang magtangkang abutin ang kalaliman ng puso nila ay kailangang magdugo bilang kabayaran. Mali ba ako, Serena? Alam mo yan, pero hinawakan mo pa rin. Alam mo ba kung ano ang simbolo ng tuberose? Libo. Tama ang sagot mo. Tapos na ba ang palabas, Hal? Talagang inaral mo ang papel mo. Sino yung lalaking kausap mo? Tagabalita. Pinsan ko. Hindi ka ba natatakot na isumbong ka sa magulang mo, liit na rosas? Dahil tinulungan mo ako sa unang bahagi. Samahan mo ako hanggang matapos, ha? Okay lang akong magtrabaho kasama mo, pero paano mo ako babayaran? Basta galingan mo ang trabaho mo. Pwedeng ikaw ang magpresyo. Serena, wala ka ng takas.
Noong panahong yun, kilala mo talaga yung lalaki sa simbahan na nakasama mo. Serena. Sino yun? Boyfriend. Nagdala ka talaga ng isang hamak na basagulero para guluhin ang kasal. Ginalit mo si Mr. Johnson at isinadlak ang pamilya natin. Patay ka na. Sir, nakumpara na namin ang mga litrato. Nalaman na namin sa wakas ang kanyang background. Mr. Cooper, ang lahat ng impormasyon na hiniling mo ay perpekto, pinyik. Napakahusay. Pero ang hiling ni MS, Hale, ay talagang kakaiba. Hiningi niya talaga sa'yo na magpanggap na tagapagmana ng Sky Group. Ang Sky Group ay isang maliit na subsidiary ng Cooper Group. Hindi na natin kailangang pekaan yun. Ngayon, maghintay at panoorin natin ang palabas. Dad, anong problema? Serena, may kasintahan ka. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang magandang balita? Yung lalaki, ang Sam Ira, sa kasunduan natin sa pamilyang Johnson. Maghahanap ako ng tao, magtuturo sa lalaking yon ng leksyon. Ang kapal ng mukha mo. Ano, siya pala, ang tagapagmana ng Sky Group. Mas malakas ang Sky Group sa Cloudport kumpara sa Johnson Group. Paano niya natagpuan malapitan ng ganong malaking tao? Serena, anyayahan mo siyang maghapunan kung may oras. Sa bandang huli, magiging pamilya rin tayo. Dapat man lang ay makilala natin siya. Reginald, nang lokohin ka ng Johnson Group, nangangailangan ka ng bagong kasangga. Kaya hayaan ko, mahuli ako ni Jasper ngayon. Ngayon, nagkakaroon na ng saysay ang lahat. Matagal ka ng tusong hayop, ngayon ka lang talaga kumagat. Maghanda ka ng regalo para sa akin. Magpapakasal na ako. Neng Pipi, handa ka na bang? Tulungan akong lokohin ang pamilya mo. Serena, huwag mong patayin din sa pinto ang mga bisita. Pasaluhin mo na. Tuloy po kayo. Ginoong Hal, tungkol sa pagnakaw ko sa nobya sa kasal, taos puso akong humihingi ng tawad. Pasensya na, ako may sala. Kung nabatid ko lang, na si Serena, ay may napakagaling, na boyfriend na tulad mo, hindi ko siya ipapakasal ko inuman. Lahat ay hindi pagkakaunawaan, huwag niyong isipin ng masama. Nabalitaan kong binabastos kayo ng Johnson Group. Totoo ba ito? Totoo nga po. Nandito pa ang tatak ng Johnson Group. Nangako na siya sa akin. Mula ngayon, hindi na talaga siya makakaabala sa pamilya mo. Ayos yan. Ha? Ikaw, ang pinsan ni Serena, di ba? Oo. Yung huling, kuha mo sa amin, maganda naman, kaya bilang pasasalamat. Kinuhaan din kita ng litrato. Tingnan mo kung ano masasabi mo. Tay, ako ko, tumahimik ka. Mr. Cooper, nagkamali ang anak ko, huwag ninyong isipin. Hal, nagkakamali naman tayong lahat. Hindi ba kaya, sumasang-ayon, yan Hale? Oo. Mr. Cooper,
Nabalitaan ko, yung tagapagmana ng Sky Group, palaging nasa ibang bansa, hindi nagpapakita sa publiko. Bakit bigla kang bumalik? Ngayon, bumalik ako. Upang tulungan ang SIA Group sa pagkuha ng bagong talento, para humanap ng mga marunong sumunod sa utos. Naku, ang kalokohan ko. Ginoong Hal, narito, isang maliit na regalong inihanda ko para sa'yo. Ginoong Cooper, napakabait mo naman. Isang obra maestra ni Master Wester, ang Golden Rose. Ngunit, ang mga tinik sa palibot nito ay ang mga kayamanan ay laging nakatago sa mga pinakamahirap na lugar. Hindi ba? Oo naman. Ginoong Cooper, napakabait mo. Kaya pala ikaw ang tagapagmana ng Sky Group. Kapag nagsinungaling ka, kailangang panindigan mo. Tama, Ginoong Cooper. Sa iyong posisyon, paano mo, naisalayan si Serena? Nagkataon lang. Nang una ko siyang makita, ako'y agad na naakit. Di nagtagal, nagkaroon kami ng unang date, kahit hindi siya makapagsalita. Kami, nagkakaintindihan ng maayos. Salamat, Ginoong Hale. Nasiyahan ako sa ating usapan ngayong Sandali. Ginoong Cooper, umuulan ng malakas sa labas. Bakit hindi ka na lang dito matulog? Magkasintahan na kayong dalawa. Bakit di subukang magdamagan dito? Huwag kang kabahan. Hindi naman ako makaluma. Sige na nga. Sabay na lang ako sa laro mo. Mabuting pahinga, Ginoong Cooper. Dito ako nakatira. Alam ko, kaya nga, gusto niyang makita, kung totoong magkatotoo tayo. Isipin mo, kung mananatili tayo sa kwarto mo, at walang mangyayari, di ba halatang peke? Huwag mo isipin, hindi ko alam ang nasa isip mo. Sige, tama na. Sayang naman, sasabihin ko na sa tiyuhin mo, na aalis na ako. Ang tapang mo pala. Nagpapalambing ka sa cake. Ganun ba? Di ba sa'yo ko natuto nito? Sa tingin ko kailangan kitang palamigin. Hindi ako komportableng mag-ingat. Ikaw na. Nanay, Serena. Anong nangyari sa'yo? Serena. Serena, bitawan mo, bilisan mo. Ayos ka lang? O kaya ka pa ba? okay lang ako. Buti naman. Mabuti't ligtas ka. Ginoong Cooper, gaya ng inaasahan, nagtanong-tanong na si Reginald tungkol sa mga transaksyon ng Sky Group. Tama ang hula ninyo.
Ginoong Cooper, Maurice, tulungan mong imbestigahan ang background ni Serena. opo, sir. Gising na ang tatay mo. Maganda ba ako? Bakit wala kang sinasabi? Oo. Binibini Hale, dito po tayo. Matapos pumanaw ang inyong ina, nagdulot ng matinding paghina ng kanyang isip at nagkaroon ng dimensya. Kaninang umaga, bigla siyang naging maaliwalas ang pag-iisip. Nars, nasaan ang anak ko? Serena. Serena. Malaki ka na ngayon. Serena. Magsalita ka naman. Gusto kong marinig mong tawagin akong Itay. Itay, patawarin mo ako sa hindi pag-imik ngayon. Hanggang matapos ang plano, kailangan kong manahimik. G. Hale. Anak, aking Serena. Sa mga nagdaang taon, marami ka sigurong pinagdaanan. Makinig ka sa akin, noong panahon iyon. Tapos na ang oras ng pagdalaw. Samahan ninyo palabas ang pamilya. Ito ang taong pinadala ni Reginald para bantayan ang aking ama. Hindi maayos ang kanyang kondisyon. Bigyan siya ng pampakalma. G. Cooper. Nalaman namin ang buong kasaysayan ni Binibini Hale. Ang kanyang ina ay namatay sa aksidente 15 taon na ang nakalipas. Nabaliw ang kanyang ama sa matinding kalungkutan. May mga chismis na ang pagkamatay ng ina ni Binibini Hale ay planado ng kanyang tiyuhin na si Reginald. Nagkasabuat sila para patayin ito. Dagdag pa. Sa lugar ng aksidente noon, may natagpo ang singsing ng pamilyang Cooper. Ang pasyenteng ito, kagabi, ay tumalon mula sa gusali at nagpakamatay. Magsalita ka. Nais kong marinig mong tawagin ako, Papa. 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 MS. Hale. Ito ang huli, surveillance footage, ng iyong ama bago siya pumanaw. Ang gabing nagpakamatay ang aking ama. Si Reginald ang huling nakakita sa kanya. Kalahating oras matapos umalis si Reginald. Siya ay tumalon mula sa gusali. Serena.
Nabalitaan ko ang tungkol sa iyong ama. Huwag kang masyadong malungkot. Nandito pa rin ako para sa'yo. Reginald, isinusumpa ko. Ipapadala kita sa impyerno. Serena, pakikiramay. Xavier, agahan natin ang plano. CJ. Ayos ka lang ba? Kung malungkot ka, uminom ka hanggang gusto mo. Kung may mangyari man, ako ang mananagot. Ginoong Cooper, tungkol sa aksidente noong nakaraan, na pumatay sa ina ni MS, Hale, kung talagang may kinalaman ng Cooper family. Kung may kinalaman talaga ang Cooper family, hindi ako magpapatalo. Natatakot ako na pagkatapos niya, maghiganti sa Hale family. Ang susunod niyang target ay, ikaw. Narito na si Ginoong Hale at ang kanyang pangkat. Si Ginoong Hale ay napakaswerte talaga. Ang Sky Group ay namamayagpag sa ibang bansa. Pagkatapos ng partnership na ito, magbabago na ang lahat. Noong una, ang Johnson Group ay nangahas papihin si Ginoong Hale. Nagkamali sila ng kalaban na pamilya. Pagkatapos ng gabing ito, tingnan natin sino pa ang mangangahas sumalungat sa Hale Group. Ngayon, ang pinaka-importanteng araw para sa Hale Group. Ako'y malapit nang pirmahan ng merger agreement kasama ang Sky Group. Mula ngayon, lahat ng shares ng Hale Group ay pamamahalaan na ng Sky Group bilang ahente natin. Dagdag pa, nais kong samantalahin ang pagkakataon na ay anunsyo. Ang engagement ng aking pamangking si Serena sa tagapagmana ng Sky Group, si Ginoong Cooper. Ito talaga ay dobleng pagdiriwang. Matalino si Ginoong Hale. Isinasama niya ang Sky Group sa kanyang pamilya, ang pinakamabisang insurance policy. Ginoong Cooper, ang kontratang ito ay nagsisilbi rin bilang kasunduan sa pag-aasawa. Handa ka bang tanggapin si Serena bilang iyong asawa at hindi biguin si Serena o ang pamilyang Hale? Matandang Slyo. May panibago ka na namang pakana. Hindi na ako mas masasaya pa. Serena. Xavier. Mula ngayon tayo magkakapamilya na. Reginald, hindi tayo pamilya. Serena, marunong ka palang magsalita. Marami akong kayang gawin. Higit pa sa pagsasalita. Mr. Hale, kitatanggap lang namin ang abiso. Lahat ng iyong shares sa Hale Group ay na-freeze. Paano nangyari yun? Anong ginawa mo? Hal, akala ko hindi ka ganun ka-clueless. Seryoso, hinayaan mong bilhin ka ng isang shell company na lubog sa utang. Sino ka ba sa kanya? Ako lang ang kanang kamay niya. Narito ako para tulungan siyang alisin ang lahat ng basura at halimak na kinamumuhian niya. Reginald, anong pakiramdam ang masaksak sa likod? Serena, sa lahat ng mga taon na ito, nagpanggap kang pipi, nagpanggap kang inosente, at nagpanggap kang walang laban. Para lang ba sa araw na ito ang lahat? Nagkakamali ka para talaga sa araw na ito. Kaya tiniis ko ang lahat at nakaligtas sa lahat ng mga taon. Serena,
Sa lahat ng mga taon na ito, inalagaan kitang mabuti. Paano mo nagawang makipagsabuatan sa isang tagalabas para guluhin ang negosyo ng pamilyang Hale? Magkadugo tayo, alam mo. Pamilya. Nagsasalita ka ba tungkol dito? Anak na sinubukan, bentahe sa akin. O nagsasalita ka tungkol sa iyong asawa? Sinong abus sa akin upang ipalabas ang kanyang galit? O nagsasalita ka tungkol sa iyong sarili? Ang mamamatay tao, kuina. Serena, mali ako. Mangyaring patawad mo ako. Hayaan mo lang ako. Kahit hindi ako kailangang gumawa ng anuman sa aking sarili. Ngayon na nawala ka, ang proteksyon ng pagiging sisi ng HAL Group. Lahat ng mga kaaway na ginawa mo sa mga darating pagkatapos, tiwala sa akin, ang kanilang mga pamamaraan ay mas brutal. Pumunta sa impyerno at humingi ng pagpapatawad sa mga magulang ko. Ikaw ay hindi mabuting traitor. Bumalik pagkatapos, dapat lang kayo pumatay din. Lumabas sa aking paraan. Xavier. Ito ay mukhang tao. Ibig sabihin ng maraamin sa iyo. Kung iyon ang kaso, siya ay kasing mabuti tulad ng patay. Punitin mo agad ang kontrata. Pagkatapos pakakawalan ko siya. Anong kinakatawanan mo? Ako'y instrumento lamang niya, ganoon lang yon. Kailan mo pa nakita? Ang isang taong nagmahal sa isang kasangkapan. Xavier. G. Hale. G. Hale. Tatay, gising na, tatay. Kailangan mong magpakatatag. Malapit na ang ambulansya. Paano ka nakangiti pa rin sa ganitong sitwasyon? Mukhang ang pagtanggap. Sa saksak na yon, ay may saysay pala. Xavier. Ginoong Cooper, nalaman na ang lahat. Ang ina ni Miss Hale ay pinatay dahil ang iyong ama ay nakikipagsabuatan kay Reginald. Pero tauhan lang niya si Reginald. Kaya, ang pamilya Cooper pala ang nasa likod nito. Ang matandang yon ay maraming kasamaang nagawa. Ginoong Cooper, ipinasa mo ang lahat ng shares sa Hale Group kay Miss Hale at ginawa siyang pinuno ng Hale Group. Tiyak na hindi siya pababayaan ng pamilya Cooper. Anong pinagkaiba? Kapag may mangahas gumanti kay Serena, ako ang kanilang kalaban. Kahit umalis ka na sa pamilya Cooper at nagtayo ng sarili mong negosyo, ikaw pa rin ay isang Cooper. Kapag padalos-dalos ka, baka maalis ka sa pamilya Cooper. Kaya kong buwagin ang buong pamilya Cooper kung gugustuhin. Akala mo ba takot ako maalis sa pamilya? May iba ka pang sasabihin. Ginoong Cooper, sa galing mo, hindi dapat kayang saksakin ka ni Reginald. Sinadya mo bang hayaan siya? Kung mapapalitan ng maliit na sugat na to, ang pagmamalasakit niya sa akin. Hindi ba't sulit? May problema ka ba ro? Wala pong problema. Ang galing mo po, Ginoong Cooper. Aalis na ako para makapagpahinga ka na. Ginoong Cooper, napakaingat mo talaga. Wala akong magagawa. Nasa mataas na posisyon ako, maraming nagnanais na agawin ang aking pwesto. Gustong lahat patayin sa panahon ng kahinaan. Pasensya ka na. Hindi ko sinadyang takutin ka. Pero paano kung naparito ako? Para patayin ka rin? Nasa ilalim mo na ako, ha? Tungkol sa gabing ito. Salamat. Kaya, paano mo balak pasasalamatan? Sa mga galaw mong katulad kanina, Cooper. Yang sugat, di dapat malaking problema, di ba? Serena, sa ngayon, pasyente pa rin ako technically. Pero sinabi mo lang, nasa poder mo na ako, di ba? Kaya di ba dapat? Sulitin ko na. Masakit pa ba ang sugat? Masakit, pero kakayanin ko.
G. Cooper, oras na palitan ang bandahe. Mabuti naman ang paggaling niya. Sige na at palitan ang bendahe. Ah, sige. Maligayang Nagpanggap kang pipi ng mahigit 10 taon. Ngayon, nakakapagsalita ka na. Anong pakiramdam? Anong problema? Babalik ka na naman sa pagpapanggap na. Hindi ka nakaririnig o nakapagsasalita. Hindi ko naman kailangang magsalita para mag-ayos ng bulaklak. Sige, gumawa ka nga ng bouquet. Para sa akin. Handa na ang mga bulaklak. Ang gaganda talaga. Tulad mo. Pero sa huli, lahat naman ito natutuyot na lalanta. Tapos naiipit sa talampakan. Hindi mo pa rin alam kung bakit ako pumunta ngayon, di ba? Tingnan mo ito, kilala mo pa ba? Gusto mo bang kalabanin ako? Bata, halika rito. Lumapit ka. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Huwag mong saktan ang anak ko, pakiusap, huwag siyang saktan. Sige. Basta mamatay ka. Ang anak mo ay mabubuhay. Tandaan mo ito. Nanay. Nanay, bangon ka na. Nanay, ayos ka lang ba? Serena, tandaan mo ang singsing na ito. Mula ngayon, kapag may nakita kang suot ito, lumayo ka ng husto sa kanila. Sige. Nanay. Noong pinamumunuan pa ng nanay mo ang Hale Group, tumanggi siyang makipag-alyansa sa Cooper Group, kaya wala kaming choice, kundi agawin ang negosyo ng Hale Group. Sinabi ni Reginald ang ruta na daraanan ninyong mag-ina, pero ang tunay na gumawa ay ang mga Cooper. Ngayon, kung ayaw mong matulad sa nangyari sa nanay mo, gaya ni Reginald, makinig ka na lang sa amin, at maging tuta ng mga Cooper. Xavier, kailan ka pa nakauwi? Gulat na gulat ako sa'yo. Ikaw ba'y nakigulo kay Serena? Oo, gusto ko lang makita niya. Humiling ka ng tawad. Xavier, siya naman ay. Humiling ka ng tawad sa kanya. Hindi kailanman. Hihingi ng tawad ang Madison. Saan ka ng Hale? Tay. Xavier, ilang taon ka nang hindi nagpaparamdam. Ngayon na may, ipagkakanulo mo ang pamilya dahil lang sa isang babae? Labis ako, nag-disappoint sa'yo. Pamilya. Nang patayin mo ang nanay ko, noon pang nakaraan. Naisip mo bang, pamilya mo rin siya? Alam mo ba, ang pinakamalaking pagsisisi ko, ang dugong Cooper sa aking mga ugat. Tama na. Alam mo pa lang, Cooper ang dugong nananalaytay sa'yo, ngunit, kailangan mong maunawaang, ang babaeng yun, ay maghihiganti sa pamilyang Cooper dahil sa ina niya. Pagdating ng panahon, tiyak na, magiging dahilan ng iyong kamatayan. Kung ako'y papatayin man niya o hindi. Hindi iyon mahalaga, ngunit kung may saktan siya, hindi ko ito papayagan. Gago ka talaga. Bumalik ka riyan.
Bakit hindi ka umilag? Baka mamatay ka talaga. Alam mong ako'y isang Cooper. Kailan mo ito nalaman? Noong unang beses kitang nakilala. Alam ko na simulat sa pool. Ang singsing na iyan ay para lang sa mga miyembro ng pamilyang Cooper. Kung alam mo nang ako'y Cooper ka, bakit mo ako ginulo? Dahil tanging isang Cooper lang ang makakapagpabagsak kay Reginald. Ang tulad mong batang amo mula sa side branch ay kapakipakinabang sa akin. Pero hindi gaanong mapanganib. Ngayong bumagsak na si Reginald, ang mga pangunahing miyembro ng pamilya ay lumalabas na sa wakas. Nakuha ko na ang gusto ko. Kaya, ngayon ay wala na akong silbi sa'yo. Hindi ba? Kasi hindi na kita magagamit pa. Kung malaman ng mga boss sa Cooper Group na tinutulungan mo pala ako, hindi ka nila palalampasin. Hindi ko inaasahang magmamalasakit ka pa rin sa akin. Xavier, ako. Ang ibig mong sabihin, yung pinagsamahan natin, puro pagpapanggap lang. Tama ba? Kagabi, sa ospital, bakit mo ako pinatulog sa tabi mo? Dahil ba, tinulungan kita kay Reginald, yun ang pabuya mo sa akin, o kaya naman, nagigilty ka sa akin. Kaya gusto mong bayaran. Pasensya ka na. Huwag kang humingi ng tawad sa akin. Serena, wala kang kasalanan sa akin. Sagutin mo lang ang tanong ko. Isang beses lang. Minahal mo ba ako? Kahit saglit lang. Ang buhay ko po, puro pagtataguyod at paghihiga. Wala na akong kakayahang magmahal pa ng tao. Xavier, mula ngayon, wag na tayong magkita pa. Ano ang susunod mong hakbang? Papanagutin si Terry sa lahat. Pati ang lahat ng angkan niya. Naisip mo na ba ito? Ang dugong dumadaloy sa mga ugat ko ay galing din sa pamilyang Cooper. Nagsiyasat na ako. Isang anak na babae lang si Terry. Dahil noon pa man ay umiwas na ako sa pamilyang Cooper. Ano ba talaga ang posisyon sa pamilyang Cooper? Ako ang anak sa labas ni Terry. Ang tunay na kapangyarihan sa likod ng Cooper Group. Kaya ang brutal na, hindi maabot na natakot lahat paglaruan at tagapagkilos sa likod ng eksena ay ikaw pala. Pero ikaw ang nangahas, naguluhin. Ngunit ang gustong paghigantihan ko ay ang ama mo. Ibig sabihin, magiging kaaway din kita. Ano ba ang balak mo sa akin? Lahat ng kumalaban sa akin ay patay na. Pwede bang hayaan mo muna akong maghiganti bago mamatay? Hindi. Paano mo ako papatayin? Patayin ka. Nagbibiro ka ba? Ang pagkahumaling ko sa'yo ay isang sadyang pangarap lang, di ba? Makinig ka sa akin. Ang Cooper Group ay hindi mo kayang harapin ng mag-isa, kailangan mo ako. Pero pamilya mo sila. Hindi mo kailangang pumunta ng ganito kalayo. Naaalala mo ba, ang sinabi ko sa'yo, gawin mo akong patalim mo, kaya gamitin mo na lang ako muli. Xavier. Serena, kung gusto mong ibagsak ang Cooper Group, ako ang magiging huling kalaban mo. Sa pagwasak mo sa akin lamang, matutupad ang paghihiganti mo, alam mo ba? Ang Serena na minamahal ko ay ang taong hindi nagpapatawad ng pagkakasala, malinaw sa pag-ibig at put, at hindi sumusuko hanggang wakas. Tama ba ako? Xavier. Xavier. Ikaw ang aking huli. At pinakamahalagang katunggali. Hintayin mo ako. Kailangan mong maghintay sa akin. CJ. Maghihintay ako sa'yo. Binibining Hale. Noong nakaraang linggo, si Reginald at ang pamilya ay naaksidente sa labas ng lungsod at nahulog sa bangin. May chismis na isa sa mga kalaban niya ang puminsala sa sasakyan. Sunod na balita. Nagtulungan ng pamilya Cooper at apat na pangunahing pamilya ng Cloudport City upang wasakin ang Hale Group sa gaganapi shareholder gala mamayang gabi. Yan ang gusto ko. Sunod na istorya.
Ang hinahanap ninyong si G. Cooper ay wala pa ring balita. Ihanda ang aking damit para sa party mamayang gabi. Nagkita na naman tayo. Binibining Hale. Naaalala ko nung huli tayo. Magkita ay, 15 taon na ang nakalipas, di ba? Ace Cooper. Iniisip ko kung kailan tayo magkikita muli. Baka sa susunod mong buhay. Kakabukas lang ng merkado. May ideya ka ba? Ikaw at ang nanay mo ay nagkamali ng pareho. At iyon ay ang paglaban sa akin. Tingnan mo. Ang stocks ng Hale Group ay nagsisimulang bumagsak. Ang stocks ng Hale Group ay nagsisimula ng bumagsak. Huwag mong isipin na dahil napabagsak mo si Reginald, ay pwede ka nang magmalaki. Kaya kitang durugin gamit lang sa isang kisap ng aking daliri. Ace Cooper, lagi. Ikaw ang nagpapakilos sa likod. Ngayong gumagawa ka ng malaking hakbang para sa akin. Dapat kong ikarangal ito, di ba? O baka naman naubusan ka na ng pasensya. Kahit ngayon, Nanghihimasok ka pa rin? Ang maliit na pagbagsak ng shares ay magdudulot lang sa HAL Group ng ilang milyong dolyar. Kaya ko pang bumangon. Sige. Mukhang hindi ka matututo hanggat wala ka sa sulok. Kaya ngayong gabi, sisiguraduhin kong ang natatanging kumpanya na iniwan ng nanay mo ay tuluyang mawawala. huli na ang lahat para pagsisihan. Serena, pagkatapos ng gabi, malulunod ka sa utang. Kapag hindi mo nabayaran, magwawakas ka, tulad ni Reginald. Ang stocks ng Hale Group ay tuluyang nag-collapse. Ibig sabihin nun ng kumpanya na pinaghirapan ni Miss Hale na itayo nitong nakaraang taon ay nawala lang sa isang iglap. Serena, tanga ka. Ang kuneho ay hindi kailanman mananalo sa agila. Ang lahat ng ginagawa mo ay paghihimagsik bago ang wakas. Tama ka. Hindi mananalo ang kuneho sa agila. Pero ang baril ng mga ngaso ay sigurado. Anong gusto mong sabihin? Sa sandaling kumagat ng kuneho, nagpapakita ito ng kahinaan. Doon napapasok ang mga ngaso. Ginoong Cooper. Kami po ay mula sa Securities Enforcement Bureau. May basehan kaming maniwala na ginagambala ninyo ang stock market. Umabot sa bilyon ang halaga. Maaari kayong maparusahan ng habang buhay na pagkabilanggo. Makiusap po kayo para sa karagdagang investigasyon. Hindi pwede. Anong ginagawa ninyo? Bitawan niyo ako. Gago. Serena. Ikaw. Para lang mahuli ako, handang isakripisyo ang buong Hale Group, pati na ang sarili mong buhay. 15 taon na ang nakalipas nang mamatay ang nanay ko sa aksidente. Pinangakuan ko na ang sarili na isasama kita sa hukay. Dalhin niyo siya. Gago. Bitawan niyo ako. Gago. Magbabayad kayo nito. Bitawan niyo ako. Magbabayad kayo nito. Walang makakatalo sa akin. Gago. Inay, naipaghiganti na kita. Xavier, nasaan ka na ba talaga? Halo, Binibining Hale, na-acquire ang Hale Group ng isang misteryosong tao. Malaking halaga ang ininvest niya para makabili. Ang stock price ay tumaas na 10 beses kaysa dati. ikaw ba ang may gawa nito? Xavier, i-track agad ang i-address niya. Naiintindihan ko.
Binibining Hale, ang IP address na iyon ay nasa sa disyertong lugar na ito, ngunit napakadelikado sa loob. Kahit mga bihasang eksplorador ay takot pumasok. Kung ganoon, lalo kung kailangang pumasok. Xavier, alam kong nandito ka. Xavier. Xavier. Ang init dito. Gising ka na. Magbabad ka ng paa sandali. Makabubuti ito sa kalusugan mo. Alam mo ba, sa gitna ng kawalan, kung hindi kita hinanap, malamang namatay ka sa matinding lamig. Alam kong darating ka. Pareho ka pa rin dati. Wala kang pinagbago. Kaya nitong nakaraang taon, bakit mo ako iniiwasan? Takot kasi ako, kung nanatili ako sa tabi mo, mahihiya kang kumilos, at hindi mo magagawa ang dapat mong gawin. At ngayon, ito ba ang gusto mong kalabasan? Alam kong sa mga taon, ayaw mo sa tatay mo. Pati sa angka ng Coopers, di mo maipakitang totoo ka, kaya ginamit mo ako, para pabagsakin si Bakit parang, kasing lalim ng plano ko? Kahit ano paman, natupad mo nang pabagsakin ang Coopers, at mahanap ako, kaya... Ngayon, tapusin mo na ang huling paghihiganti mo. Paano kung hindi ko talaga kayanin? Si Serena, ang puno ng Hale Group, ang nagpabagsak sa Cooper Group. Ang tunay na may kapangyarihan sa likod ng Cooper Group ay maaaring maging pinakamalaking kalaban niya. Pinapagtibay mo ang reputasyon ko para sa akin. Bakit? Dahil umabot ka na sa pinakamataas na posisyon, dapat makita ng lahat kung gaano ka talaga kalakas para hindi ka nila bastusin at hindi mo na kailangang magpanggap na mabait pa. Tinutulungan mo ako sa pamamagitan ng sarili mo. Ibig sabihin ba nito, hindi mo na ako poprotektahan pa? Hindi kita maaaring protektahan sa buong buhay mo, kaya Serena, simula bukas, magkalaban na tayo. Pero kahit paano may gabi tayong ito. Hindi ba? Xavier, magpainitan tayong dalawa. Binibining Hale, may problema. Ginoong Cooper, isang taon kang biglang nawala, at ngayon biglang bumalik. Ito ang unang beses mong lumantad. Dahil ba, kamakailan lang ay namunguna ang Hale Group sa Cooper Group. Ginoong Cooper, maaari ko bang itatanong kung paano mo lalabanan si Binibini Hale? Dating yanig ng Cooper Group, ang buong Cloudport City. Siya ang tunay na namumuno sa Cooper Group. Xavier, ang pagbabalik niya ay para salakayin tayo. Bakit ka huminto? May press conference, kapabukas. Hayaan nilang masaksihan. Sagutin niyo ang tanong. Sobrang pasikat niya. Xavier, Akala ko ba nasa ibang bansa ka? Bakit ka bumalik? Xavier, kahit anong mangyari, bahagi ka pa rin ng pamilyang Cooper. Ginagaw ng babaeng yun si Papa. Kailangan mong paghigantihan siya. Una, putol na ako sa pamilyang Cooper. Pangalawa,
Kapag minura mo ulit si Serena, gagamitin ko pa rin ang batas ng Cooper para pagtutunan ka. Xavier, hindi mo naman sasabihin, naloko ka ng babaeng yun. Manipulatibo talaga siya, G, nagago ka lang yan. Kusa kong pinapaloko, at wala akong paki. Pero tandaan mo, kapag nasaktan mo siya ulit, kahit konti lang, di kita palalabasin sa Cloudport City. Xavier. Xavier. Sabihan ng apat na pamilya para mapahiya si Serena. Dapat siyang magdusa. Binibining Hale. Ito'y isang bitag. May chismis dito na, galit sa'yo ang apat na pamilya, dahil sa Cooper Group noong nakaraan. Ngayon gagantay sila. Bakit ka pa pupunta? Kung ayaw nila sa akin, Mas mabuti, sabay-sabay na silang wasakin. hintayin mo ako rito. Ako na lang. Binibining Hale, samahan na kita. Wag na. May kasama na ako. Mga pare, pumayag talaga kayong makipagkita sa akin. Talagang di ko karapat-dapat tong karangalan. Tigilan mo nga ang pangungutya. Ikaw ay gumamit ng mga kalokohan at winasak ang pamilyang Cooper. Akala mo ba ay gagawa sa'yo ng espesyal? Pero hindi ko naman pinaghirapan. Para sa pamilyang ko, hindi ba totoo yan? Fish. Kung tama ang alala ko, dapat pamangkin ni Reginald ka, di ba? Winasak mo ang tiyo mo. Napakalamig mong tao. Ito mismo ang dahilan kung bakit hindi pwedeng payagan ang babae na mamuno. Tiyak na magkakagulo. G-right, baka dapat asikasuhin mo muna ang mga gulo mo, kaysa magsalita ng walang patumangga. Kung may lakas ka ng loob na pumunta dito mag-isa, ibig sabihin naghahanap ka ng pakikipagtulungan sa apat na pamilya. Paslit. Ibigay mo yang lupa mo sa kanluran bilang patunay ng iyong katapatan. Tuturuan kita ng dapat gawin. Nakakatawa. Hindi ako narito ngayon para pag-usapan ang pakikipagtulungan. Ano ba talaga ang pakay mo? Nabalitaan ko na ay nagbabayad kayo sa pamilyang Cooper ng buwan ng pangangasiwa. Hindi ba yan proteksyon lang? Tama ba ako? Dahil sa palagay ninyong lahat, ay ako ang pumatay sa mga Cooper. Ngayon narito ako, para sabihin sa inyo ito. Simula ngayon, sa akin nyo ibibigay ang proteksyon yan. Nababaliw ka na ba kapag wala ang Cooper Group? Hindi na tayo magbabayad. At saka, walang kwenta kang tulad mo. Fish. May tawag ako para sa... Gusto mo bang pakinggan? Sino ito? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako, tanggapin mo lang ang kondisyon ni Serena, walang komplikasyon. Dito sa Cloudport City, ilang taon kong itinayo ang reputasyon at posisyon ko. Akala niya makikipagnegosyo siya sa akin? Tama ka, Fish, kilalang kilala ka sa Cloudport City, hindi maikakaila. Pero sigurado akong hindi alam ng marami na may anak kang labas. Nagkakagulo siya sa Quinstead City, di ba? Subukan mong sabihin kung isiwalat ko sa media ang tungkol dito, mabubuhay pa kaya ang reputasyon at posisyon mong itinayo. Ikaw. Bibigyan kita ng 3 segundo. 3. 2. 1. Miss Hale, ang pera ay ipapadala sa iyo buwan-buwan, pangako ko. Pwede mo ba akong tulungang imbestigahan to? CJ, kailangan mo kailan? Bago bukas, Napaka-urgent naman. tapusin mo ito. At bibigyan kita ng Kung ganon,
Ikuha mo muna ang premyo ko. Ang kapal mo naman, ha? Direkto mo akong tinatawagan? Hindi kita tinatawagan. Ilipat mo si Error Wright sa telepono. Hinahanap ka niya. Pero sa akin dumaan ang tawag. Kahit anong daya, ang ginawa mo, para magbayad si Mr. Fish. Hindi yan gagana sa akin. Narinig kong, kayo ni Elon Musk ay naglagap ng $40 milyon sa New Hardside City Project at lahat ng pera ay nawala. Pero heto ang nakakatawa, may nakita akong transfer sa account mo. Ito yung perang pinagsabay, niyong ipinadala. Ano raw? Kaya sabihin mo, kung sasabihin ko to kay Elon Musk, sa palagay mo, magkano ang penalty fee hanggang mamatay ka? Miss Hale, ipapadala ko ang pera sa inyo. Mr. Wright. Hoy, Mr. Wright, kayo. Mga kasama, may iba pa ba? Kayong problemang iniisip. Miss Hale. Ang galing mo talaga. Pumayag ang 4 na negosyante na ilipat ang dating pamamahala ng Cooper Group sa Hale Group ngayon. Sabi mo may kasama ka kanina. Sino ba talaga yon? Sige na, sabihin mo na. Xavier, pangakuan mo ako. Mula ngayon, huwag kang mawawala ng bigla-bigla, hindi ba? Sa nakaraang buong taon, araw-araw akong pumupunta sa rooftop na ito. Pero sa bawat punta ko, wala ka. Serena, ako ay... Hindi ka kailanman naging kasangkapan sa paghihiganti ko. Kung nagamit man kita, dahil ikaw ang liwanag sa buhay ko. Ikaw ang nagbigay, sigla sa mundo ko. Magtiwala ka. Pagkaraan ng bukas, matatapos na ang lahat. Ayon sa balita, si Serena, CEO ng Hale Group, nag-api na ang 4 na malalaking pamilya. Ngayon ay makakalaban niya si Mr. Cooper sa pagbid sa pinakamahalagang proyekto ng Cloudport City. Ang mananalo ang mamumuno sa Cloudport City. Dumating na sina Mr. Cooper at Miss Hale. Mr. Cooper, ano po ang masasabi ninyo tungkol sa bidding ngayon? Tingnan mo sila, magiging mainit na labanan mamaya. Si Mr. Cooper, syempre, galing sa Cooper Group. Mukhang ngayon ay, gag-aantay siya kay Serena. Pero, kung matatalo ni Serena si Mr. Cooper, sino pa ang makikipagagawan sa Hale Group? Tama. Magsisimula na ang bidding. 20 milyong dolyar. Imposible, kapag si Mr. Cooper ang kumilos, 20 milyon agad ang presyo. Wala nang pag-asa si Serena sa ganitong kalaking halaga. 40 milyong dolyar. 40 milyon. Mukhang todo na talaga ang laban ni Serena ngayon. 60 milyong dolyar. Tumataas pa rin ang tawad. 80 milyong dolyar. Umaabot na sa 80 milyon. 100 milyong dolyar. Grabe na yan. Para sa bukas na pagsubasta, nailipat ko na ang pera sa Hale Group. Pagdating ng oras, tatawad ako ng 100 milyon. Ang kailangan mo lang gawin ay tumawad ng mas mataas sa at ikaw ang mananalo. Mula noon, lahat sa Cloudport ay igagalang ka na. Salamat. Sa patuloy na pag-aalala, mula simula hanggang wakas. Serena, tumupad ka lang sa ating pinagkasunduan. Mukhang kulang ang pondo.
ng Hale Group para makipagsabayan kay Mr. Cooper. Gaya ng inaasahan, hindi pa rin kaya ni Serena. May higit pa bang tatawad? 100 milyon, unang tawad. Serena, magmadali ka ng tumawad, o matatalo ka. 100 milyon, pangalawang tawad. $100 milyon, 3 beses. Binabati kita, Ginoong Cooper. Ikaw ang nanalo sa bid ngayon. Ginoong Cooper. Serena, Ginoong Cooper. bakit? Bakit hindi mo ginawa ang napagkasunduan natin? Tuloy ka. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Makipaghapunan ka sa akin. Wala ako sa mood ngayon. Makinig ka lang sa akin. Sasabihin ko pagkatapos kumain. Pwede mo na bang sabihin ngayon? Xavier. Ayokong mawala ang tapang mo dahil sa akin. Dati kang isa, ligaw na hindi dapat hadlangan ng ligaw na rosas. Yan ang dahilan. Pero napag-isipan mo na ba ito? Kung hindi mo ako talunin, sa harap ng lahat, rerespetuhin ka pa ba ng mga tao sa Cloudport City? Paano kung wala na ako balang araw, anong gagawin mo? Eh di manatili ka sa tabi ko palagi. Hindi ko kailangan ng respeto nila. Ang respeto mo lang ang sapat na. Xavier. Ikaw ang aking kuko. At kalasag ko rin. Eto, unang beses nating magkasama, sa simpleng hapunan, wala tayong dapat alalahanin o isipin pang iba, ang payapat simpleng buhay na dahan-dahang pag-usad, ang buhay na laging kong pinapangarap, masyado akong napagod sa mundong puno ng panlilinlang ng pamilya hale. Ayoko na sa buhay na lagi, naghahanap ng kalaban sa likod. Sawa na ako dyan. Pasensya ka na. Ngayon ko lang nalaman na hindi ko pala talaga nauunawaan ang mga gusto mo. Akala ko kasi, pag nanatili ako sa tabi mo, lalakas ka pa ng lalo, para kayanin mo ang mga kalaban. Pero ngayon naiintindihan ko na, ang tunay na hinahanap mo pala, ay ang kapanatagan ng loob. Xavier. Maaari mo na akong ligawan ngayon. Ano ang sinabi mo? Ano nang nangyayari dito? Hintayin mo pa bang ako ang mag-propose? Ha? Pero wala akong dala na singsing. Pwede akong bumili ngayon. Xavier. Bababalik ako. Handa ko na ang lahat para sa... Binibining Hal. Kaya pala lahat ng galaw ko. Bahagi pala ng plano mo. Sa ganitong paraan, sa labas, gawin mo ang gusto mo. Maging si Xavier na, kinatatakutan sa Cloudport City. Pero kapag kasama mo ako ang masusunod. Ano pang hinihintay mo? Ay. Serena. Pakakasalan mo ba ako? Eh kung ganon, kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Maghugas ka muna ng pinggan. Salamat, Ginoong Tiger. Ang tunay na nagligtas sa'yo ay ang iyong sarili mismo. Ngunit labis akong natutuwa na naging bahagi ako ng iyong buhay. Kaya, handa ka ba alagaan ang isang ligaw na rosas? Sa nalalabi mong buhay, napakatahimik. Parang tayo na lang ang nasa mundong ito.
Ibig bang sabihin ito? Ay pwede na akong mag-ingay ng gusto. Bakit bigla kang naging mailap bigla? Sa'yo ko ito natutunan. Xavier, Ano yon? Xavier. Para bang hindi ka makatakas sa aking palat. Natatakot ka na ba? Walang dapat ikatakot, hindi kailanman. Inay, ako'y magpapakasal na sa wakas. Noong nakaraan, dito mismo, iniligtas mo ako. Salamat sa patuloy na paghila sa akin mula sa pinakamadidilim na sandali. Hindi ganoon. Ikaw ang laging nagsisilbing tagapagligtas mo, pero masaya, naging bahagi ako ng buhay mo. Sa tabi ng puntod ni Inay, may bakanting lote. Ito ay talaga binili para sa sarili ko. Bago ko man maisipa, maghiganti sa pamilyang Hale, desidido na ako, isabay sila sa pagkawasak. Akala ko, kapag namatay ako, makalibing man lang sa tabi ni Inay. Para hindi malungkot. Ngunit, nakilala kita. Kaya sabihin mo kay Inay. Habang nandito ako, hindi ka mag-iisa. Hindi ko inakala, pagkatapos ng lahat, ay dito rin tayo mauwi. Parang, ito ang tadhana natin. Hindi ako naniniwala sa kapalaran o tadhana. Pero naniniwala ako sa'yo. Serena, pakakasalan mo ba ako? Munting Rosas. Ngayon, asawa na kita.